Manaming Diyos, maraming salamat po. Nakasapit kami muli sa araw at oras ng aming pagsamba. Salamat po sa aming mga pag-awit ng pagpupuri sa iyo. Ipinadarama mo sa amin ang iyong banal na Espiritu, nagbibigay sa amin ng kaaliwan, nagpapalakas ng loob ng iyong mga anak. Salamat po. Meron kaming ganitong mga pagsamba na sa aming abang kalagayan. Patuloy mong ibinibigay ang pagkakataon na patuloy naming maisagawa ang napakahalagang tungkulin namin na ikaw ay aming sambahin habang kami nabubuhay. Hindi man kami karapat-dapat sa iyong paningin. Marami kaming kapintasan. Marami kaming mga pagkakamali. Nagmamakaawa kami sa iyo, Ama. Patawarin mo na ang iyong mga anak. Linisin mo ang aming mga puso. Patuloy mong pagpalain ang iyong mga anak. Huwag ka munang aalis sa aming piling. Aawa ka po. Palakasin mo kaming lahat. Wala kang itatakwil sa amin. Tulungan mo po kaming lahat na muling makahugot ng lakas na nagbubuhat po sa iyo. Panginoong Yesus, salamat sa araw-araw ng aming paglalakbay. Di mo kami pinababayaan. Nariyan ka lagi para kami alalayan. Patnubayan sa aming mga paglalakbay. Opo, mabigat ang mga pagsubok. Pero Panginoon, ikaw ay laging umaalalay sa amin. Tinutulungan mo kami makapamalagi sa masiglang mga paglilingkod sa iyo. Purihin ka, Panginoong Hesus. Sinasamba ka ng aming mga puso. Pakitanggapin mo po kaming lahat. Muli mong basbasan ng iyong mga hinira. Ama, sa aming pagtanggap ng iyong mga salita, pakihandang lubos ang aming mga puso. Tanggapin naming kalakipang pananampalataya ang lahat ng iyong mga aral at patuloy na ibuhay namin habang hinihintay namin ang araw ng aming kaligtasan. Manatili kaming karapat-dapat sa pagtanggap ng iyong mga pangako. Pamalagi kaming matibay na nakaugnay sa diwa't layunin ng pagsusugo mo sa mga huling araw. Pamalagi po kami patatag na nangahawa sa mga aral na kanilang itinuro sa amin. Magalang po namin hinihiling ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. Mga mahal na kapatid, tayo po ay tawagin na sa loob ng iglesia, ay tinanggap natin ang napakalaking biyay na hindi maaaring tumba sa anumang bagay. Kahit pa nang itinuturing ng tao na pinakamahalaga tulad ng ito. Sapagkat ang pagkatawag po sa atin o ang ating kahalalan ang siyang nagbigay sa atin ng pagkakataon na maligtas sa walang hanggang kaparusahan sa araw ng pag-uwi. Hindi pa natin nararating ang hangganan ng paglilingkod sa Diyos. Hindi pa natin natatamo ang pangakong kaligtasan. May panganib po na masayang ang pagkakataon. Tayo ay maligtas kung hindi po natin ito matututuhang ingatan at bigyang halaga. Gaano po kadakila ang biyayang ito na ating tinanggap? At paano natin ito dapat pahalagaan? Paano natin maiingatan ang ating pag-asa sa kaligtasan? Ano po ang tagubilin ng Diyos sa mga binigyan niya ng pagkakataong maligtas?
Ikalawang Korinto 6:1-2, sabi ng Biblia, ipinamamanik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong na ibinibigay sa atin ng Diyos. Napakalaki po ng mawawala sa atin kung hindi natin sasamantalahin ang pagkakataong tayo ay maligtas. Bakit? Gaano po ba ito kahalaga? Napakahalaga. Hindi po ito walang kabuluhan. Kaya ano ang tagubilin ng Diyos sa atin? Sa ikalawang Korinto 6:1-2, huwag ninyong tanggapin ang biyaya ng Diyos na walang kabuluhan. Kasi kung ang tanggap lang natin sa biyayang ito ay isang karaniwan lang at walang kabuluhan, ay talagang hindi nga natin ito bibigyang halaga, di ba mga kapatid? Kaya ang sabi po ng Diyos, huwag ninyong tanggapin ang biyaya ng Diyos na walang kabuluhan. Hindi ito walang kabuluhan. Napakahalaga po nito. Wala itong kasing halaga. Kaya dapat lang na pag-ukulan ng pagpapahalaga. Paano po natin ito mapapahalaga? Si Apostol Pablo, nang tawagin siya sa paglilingkod sa loob ng iglesia ni Kristo, tawagin siya sa pagka-apostol. Ano ang ginawa niya upang matiyak niyang hindi mawala ng kabuluhan ang biyayang tinanggap niya sa Diyos? Unang Korinto 15:10, ang sabi niya, ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawawala ng kabuluhan, bagkus ako'y malabis na nagpagal. Ganun niya tinanggap yung biyayang iyon. Nang tawagin siya sa loob ng iglesia, malabis siyang nagpagal. Aling gawain pong tinutukoy na dito labis na nagpagal si Apostol Pablo? Kaya hindi nawala ng kabuluhan ng biyaya ng Diyos. Sa unang Korinto 15:58, ang sabi niya, kayo'y laging sumagana sa gawain ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi na mawawala ng saysay ang inyong pagpapagal para sa Panginoon. Sa makatwid, mga kapatid, ang mga lingkod po ng Diyos na nagpapahalaga sa biyayang kaligtasan ay sumasagana sa mga gawain ng Diyos. Ano po ang katumbas? Masigla sila sa mga paglilingkod sa Diyos. Sabi nga ni Apostol Pablo, labis na nagpapagal. Kaya maraming sakripisyo, maraming pagpapakalugi. Nahihirapan man kung minsan, pero hindi pinababayaan ang paglilingkod sa Diyos. Prioridad sa buhay po nila ang paglilingkod sa Diyos. Ano ang kasamaan ng pagwawalang bahala at hindi pagpapahalaga sa biyayang kaligtasan? Sa Hebreo 2:3, ang sabi ng Biblia, paano tayo makaiiwas sa parusa kung hindi natin pahahalagahan ang napakadakilang kaligtasan ito? Hindi tayo makaiiwas sa parusa ng Diyos. Sa araw ng paghuhukom, ng kamatayan sa ako. Hindi. Basta ang isang kapatid, hindi kakitaan ng pagpapahalaga sa kanyang kahalalan, na dahil sa kanyang pagka-iglesia ni Kristo, nagkaroon siya ng matibay na pag-asa sa kaligtasan, pero parang wala lang sa kanya yun. Ginagawa niyang karaniwang bagay lang yung kanyang karapatan, may panganib na maparusahan sa araw ng paghuhukom. Doon sa kamatayan siya. Mga kapatid, napakalapit na ng araw ng paghuhukom. Nagagawa po ba natin ang tagubilin ng Diyos? Napahalagahan ang biyayang kaligtasan kaloob niya sa atin? Paano ba natin ito patutunayan? Ano katunayang nagpapahalaga tayo sa biyayang kaligtasan na kaloob sa atin ng Diyos?
ano ang dapat pagkukulan ng pagpapahalaga habang may panahon. Sa Jeremias 13:16, ang sabi ng Biblia, parangalan ninyo ang Panginoon na inyong Diyos. Bago niya palaganapin ang kadiliman, bago niya gawing matinding kadiliman ang liwanag na inaasahan ninyo. Tandaan natin, ang sabi ng Diyos, parangalan ninyo ang Diyos, ang Panginoon na inyong Diyos, bago niya palaganapin ang kadiliman. Alin bang tinutukoy ng kadiliman? Kailan ba yung araw ng kadiliman na binabanggit sa Sefanias 1:15, 17 at 18? Ito po ang araw ng kapuotan ng Panginoon. Yan ang araw ng kawakasan o ang araw ng paghuhukom. Sa araw na yan, ang buong lupain ay masusubok sa pamamagitan ng apoy ng kanyang paninibuko. Sapagkat wawakasan niya, oo, isang kakilakilabot na wakas nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. Ano ang inaasahan ng Diyos sa atin habang hindi pa dumarating ang wakas? Sabi ng Biblia, parangalan ninyo ang Panginoon na ito. Ito sinasabi ng iba. Paano natin mapararangalan ang Diyos ngayong nalalapit ang araw ng pag-uko? Ngayong napakahirap ng paglalakbay. Napakabigat na ng mga pagsubok. Napakaraming mga kaligaligan at mga panganib sa buhay. Ang marami sa atin hanggang ngayon ay alipin ng mga kaapian at kagipitan. Marami sa atin ay patuloy na nagtitiis ng mga kahirapan at kanumbaya. Kaya paano tayo magpapatuloy? Ano pa rin ang inaasahan ng Diyos sa atin? Kahit na napakahirap na ng paglalakbay, upang hindi masayang ang pagkakataong tayo maligtas, kundi makita ng Diyos ang pagpapahalaga natin sa biyayang ito. Patuloy nating ibigin ng Diyos. Bakit? Ano ba ang ipinagdaramdam ng Diyos sa mga lingkod niya? Sa Apokalipsis 2:3 at 4, ang sabi ng Diyos, iniwan mo na ang pag-ibig mo noong una. Ibang salin nanlalamig ka na sa akin. Hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Yan ang sabi ng Diyos. Sa makatwid, ayaw ng Diyos na manlamig tayo sa paglilingkod sa Kanya. Sabi nga ni Apostol Pablo kanina, malabis na nagpapagal. Kung sinabi kasing malamig, walang ginagawa. Di ba? Hindi aktibo. Pinababayaan ang paglilingkod sa Diyos. Ayaw ng Diyos yun. Kahit anong mangyari, ano man ang ating maging sitwasyon ng ating buhay, tayong manlalamig. Ayaw ng Diyos yun. Magagalit ang Diyos. Ang gusto ng Diyos manatili ang pag-ibig o pagmamahal natin sa Kanya. Higit kanino man o sa anumang bagay. Paano ba yung pag-ibig sa Diyos? Tinuro yan ng Panginoong Jesucristo sa Lucas 10:27. Sabi niya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa mo, buong lakas mo, at buong pag-iisip. Ano ang pangunahing pinagtatalagahan ng mga umiibig sa Diyos at nagpapahalaga sa kanyang biyayang kaligtasan? Sa Awit 26:8 at 7, ang sabi ng lingkod ng Diyos, mahal ko, Panginoon, ang templo mong tahanan, sapagkat naroroon ang iyong kalwalhatian. Alin ang tinutukoy ng mahal ng mga lingkod ng Diyos? Ang pagsamba. Ano ang buong kasabikan at kagalakang ginagawa natin sa pagsamba? Ang sabi ko, awit ng pasasalamat ay aking inaawit. Gawa mong kahanga-hanga ay aking sinasamba. Hindi nga ba't ito rin ang ating pinagtatalagahan ngayon, mga kapatid? Sa kabila ng napakahirap ng ating mga kalagayan, di ba? Kung hindi man tayo makapasok sa kapilya, dahil itinakul na tayo ng mga kapatid, ang turing nila sa atin ay kaaway. Pero binigyan tayo ng Diyos ng paraan sa tulong ng teknolohiya, nakapagtitipon tayo.
magkakalayo man tayo ng dakong kinaroroonan. Ngunit, pagka tayo nagtitipon sa tulong ng teknolohiya, para tayong nasa iisang dako. Napag-iisa natin ang ating mga damdamin. Sasagawa natin ang pagsamba. Kapag sasagawa tayo ng mga pag-awit, ng mga pagpupuri sa Diyos, na kapag sasagawa tayo ng mga pananalangin, ano yan? Yan ay biyaya ng Diyos sa ating kalagayan. Di ba mga kapatid? Natin yung pababayaan. Kahit ano mangyari, tularan natin ang mga kasama natin sa paninindigan na kahit nasa gipit na kalagayan, ipinababayaan ang pagsamba. Subalit sapat naman na laging dumadalo sa mga pagsamba. Paano tayo dapat mamuhay upang hindi masayang ang biyayang kaligtasan? Sa awit 26:11 ang sabi, ngunit para sa akin, gagawin ko ang tama. Sana narinig ito ng lahat. Hindi lang ng mga magulang, pati ng mga anak, mga kabataan. Saan man kayo naroroon, saan man kayo makarating, ano man ang ginagawa nyo, tandaan natin ang tagubiling ito. Para sa akin, gagawin ko ang tama. Di ba tayo ang mga naninindigan sa katwiran? Ano ba yung katwiran? Yun ang tama. Tinulungan tayo ng Diyos sa panahon ng malaking pagsubok sa iglesia. Nakapanindigan tayo sa panig ng mga salita ng Diyos. Kahari man sa sanlibutan ng kasamaan at katiwalian, sinikap at patuloy na sinisikap natin gawin ang tama sa paningin ng Diyos. Huwag natin itong bibitiwan. Kahit po kalagayan natin ay mahirap, gipit tayo sa ating sitwasyon dahil yung iba'y nagtatago pa rin, hindi makalantad, limitado ang mga pagkilos. Yan ang sitwasyon ng marami. Pero tuloy nating sinisita na gawin natin ang tama. Minsan nga lang bilang mga tao, dinadalaw tayo ng mga pag-ihip. Lalo na kung nagbabalik sa ating isip yung mga nangyari sa iglesia. Na bago pa man yun, tayo'y mga masisiglang, mga kaanib. Ang karamihan sa atin ay mga may tungkulin, tumutupad ng tungkulin, lalo na sa panahon ng pagsamba. Katapos biglang natangyari yan sa iglesia. Ito tayo ngayon. Marami sa atin nahihirapan pa rin sa kalagayan, sa buhay na ito. Dahil nga, iniiwasan natin ang mga kapatid natin. Ang turing sa atin ay kaaway na. Sila ang umuusig sa atin. Yun ang lalong masakit. Kung ang umuusig sa atin, mga mahal pa natin sa buhay. Dagdag pa ang mga suliranin sa buhay na ito na hindi natin kayang iwasan. Ang mga suliraning panlipunan na nagdudulot din ng dagdag kahirapan sa buhay ng tao. Kaya kung minsan, hindi natin malaman kung anong ating gagawin. Kung minsan nakatingin na lang tayo sa kawalan.
Anong dapat nating gawin kung sakaling ganyan tayo? Inaabot tayo kung minsan ng panghihina dahil sa mga bagabag sa buhay. Kung minsan halos aandap-andap na ang liwanag ng pag-asa sa dami ng mga suliranin. Ano dapat nating gawin? Mga kapatid, sa awit 55:22, ilagak sa Panginoon iyong suliranin. Aalalayan ka't ipagtatanggol ang taong matuwid, di niya bibiguin. Tandaan niyo mga kapatid, ang taong matuwid, hindi bibiguin ng Diyos. Hindi na kayo mga kapatid, binibigay namin sa inyong pagkakataon. Lagak natin sa Diyos. Ano man ang dalahin natin siya. Narito siya sa ating pagsamba kanina. Lagi siyang nakaabang sa atin. Tinitingnan niya tayo, minamasdan niya kung sino ang lalapit sa kanya itong hihingi ng tulong. Mapit na tayo at magmakaawa. Sana'y muling lingapin na bawat isa sa atin. Tingin niya ang ating mga daing at tugunin niya ang ating pangangailangan. Mayo kayo mga kapatid, tayo mananalangin. Narito na ang iyong mga anak, Ama na aming Diyos. Susumamo kaming magkakapatid mula sa langit na iyong tahan. Pakitunghay mo ang iyong paningin sa amin. Pakikiling mo ang iyong pakinig. Dinggin mo, Ama, ang daing ng aming mga puso. Mga anak mo, araw-araw, sisikap na masumpungan ka sa tuwing kami nagpapalata, sa tuwing kami ay nananalangin. Lagi naming hinahanap ang iyong presensya sa aming buhay. Sapagkat ikaw lamang, Ama, ang aming kailangan. Wala kaming ibang inaasahan na magmamalasakit sa amin, kundi ikaw. Lalo na sa aming kabangkalagayan. Ikaw lamang ang nakauunawa sa amin. Ang maraming mga tao, ang marami naming mga kapatid na itinuring na kaming kaaway. Hindi nila maintindihan ang aming paninindigan. Ngunit ikaw, Ama, nauunawaan mo ang lahat. Lahat-lahat sa buhay namin. Halika na, Ama. Muli mong palakasin ang iyong mga anak. Muli mong lingapin ang aming mga kaluluwa. Huwag kang magtatakwil sa amin. Sino man sa mga anak mong narito na sumasamba sa iyo, maawa ka, Ama. Babail mo kami ng iyong banal na espiritu. Saan man dako kami ng mundo naroroon. Dalawin mo ang aming mga tahanan. Palakasin mo kaming lahat. Lunasan mo ang aming mga suliran. Pagalingin ang mga may sakit. Palakasin ang mga nanghihina. Aliwin mo ang mga nalulungkot. Wala kaming ibang tatakbuhan. Wala kaming ibang pag-asa kundi ikaw. Huwag mo kaming bibitiwan. Akin naming pangako sa iyo. Lalo kaming magpapakasigla sa paglilingkod sa iyo. Di namin pababayaan ang mga pagsamba. Mabubuhay kami ng malinis at matuwid. Sisikapin namin araw-araw na magawa ang mga bagay na nakalulungkod sa iyo. Huwag mo lang kaming pababayaan. Lalo na pagka natatanaw mo na kami, nananalangin na kami sa iyo sapagkat hindi na makaya ang mga pasanin. Pagka kami nasa ganong kalagayan, dinggin mo ang aming mga daig. Agad mong iunat ang iyong mapagpalang kamay. Agad mong lingapin ang iyong mga hinirang.
Panginoong Hesus, ipamagitan mo kami sa Ama. Huwag mo kaming pababayaan. Alalayan mo kami araw-araw sa buhay namin sa mundong ito. Wala nang pinakamahalaga sa amin kundi ang iyong pakikisama, ang paglingap ng ating Ama. Panginoong Hesus, maawa ka po. Tulungan mo kami matapos namin ang aming takbuhin. Makarating kami sa piling mo sa pananahanan sa bayang banal. Ama, bago namin tapusin ang panalangin ito, maawa ka po sa amin. Alalahanin mo ang aming sambahayan. Pakinggan mo ang daing ng mga magulang, lalo na ng mga ama ng tahanan. Alalahanin mo ang aming sambahayan. Gunitain mo ang aming mga anak sa aming buhay sa daigdig, sa aming kalagayan. Maawa ka po. Bigyan mo ng kaaliwan ang mga kabataan sa kanilang amang kalagayan. Bigyan mo ng magandang kinabukasan. Tulungan mo po na laging magawa nila ang ayon sa iyong kalooban. Huwag silang malayo sa iyo. Huwag silang maligaw sa paglilingkod sa iyo, sa paraang bumaliw sa maling paniniwala. Kundi tulungan mo po kami lahat, panindigang matatag sa mga aral na itinuro ng iyong sugo. Huwag mong pababayaan ang naulilang pamilya ng kapatid na Radyo Manalo. Ang mga anak mo patuloy na nagdaranas ng kaapihan kung saan-saan napadpad. Higit sa lahat ang mga nagtitiis sa bilangguan. Huwag mo silang pababayaan, lahat sila. Saan man naroon, ingatan mo, bantayan mo, at patuloy na ipagkaloob ang kanilang pangangailangan. Ama, nananalig kaming lubos. Binasbasan mo kaming muli na magkakapatid sa pagsamba naming ito. Pinaging dapat mo kaming lahat at pinagpala ang aming mga kaluluwa. Pagalang po namin inihiling ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Yesu Kristo.